Ah, pero ayan, lipat naman tayo dito sa isang mainit-init din na balita, mga kababayan. Nako, eto daw ay nako malapit na, eto na. Kakasuhan na daw si dating House Speaker Martin Romualdez. Oh. Ang eto nga ang tinatanong din ng sambayan ng Pilipino. Ito rin ay tinatanong ng mga ah, pro-BBM, mga pro-DDS, okay, kung kailan. Okay, no? Kung kailan eksakto. Ngayon mga kababayan, kung pupunta po tayo doon sa kaso na isasampa kay dating House Speaker Martin Romualdez, makakasuhan at makakasuhan. Sabi nga natin, makakasuhan yan at makakasuhan. But the thing is, ito ang sunod follow-up question dyan eh. The thing is, maididiin ba siya? Kagaya ng iba. Kasi kung aalalahanin nyo, ang una pong nahuli si Bong Revilla kusang sumuko dahil alam niya na mapapawalang sala siya, 'di ba? Which is hindi pa naman siya napapawalang sala. Pinayagan lang siya ng ombudsman ng Sandigan Bayan na magpiyansa ng 1 million pesos, halaga 1 million pesos para sa pansamantala habang hinihiring pa yung or habang umuusad pa yung kaso niya. Kasi nga, walang nakita raw, di umano, ang Sandigan Bayan ng matibay na ebidensya na makapagdidiin kay Senator Bong Revilla. Kung merong mga nailabas na ebidensya kay Bong Revilla at hindi naman napatunayan, what more pa kay House Speaker Martin Romualdez, kay dating House Speaker. Halos lahat ng ilalatag na ebidensya lamang ng 18X kargador. Di ba? Oh. Yun lamang po ang ibibigay na isusumite ng ombudsman sa Sandigan Bayan, yung statement ni Girlie Gutesa, tapos yung kay sa 18X kargador. Yun lamang po mga kababayan, wala nang iba. Oh. Kung hindi pa nila, lahat yun hearsay lang. Lahat yun, wala tayong nakitang matibay na ebidensya makapagdidiin kahit kaninong Poncio Pilato. Hindi lang kay Martin Romualdez. Kahit kaninong Poncio Pilatong binanggit nila. Kung sa Senado pa nga lang, nawalan na agad sila ng credibility, para maging testigo, what more pa sa Sandigan Bayan. Kaya ako naniniwala ako dyan, oo, may tendency na ma-issuehan ng warrant of arrest si dating House Speaker Martin Romualdez at ikulong, no? Pero ako sa tingin ko, hindi siya madidiin dahil nga yung mga pinagbasihan ng ebidensya, pinagbasihan ng statement, 18X kargador. Yun yung mahirap doon mga kababayan. Kaya may tendency na wala rin yan. Kasi nga bakit? Magiging hearsay lang lahat eh. Dati nga 'di ba nagano sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan nyo, nagsampa sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano pong nangyari? Wala pong nangyari. Kasi bakit? Nung hiningan na ng prosecution, mga prosecutor, yung mga nag-file ng case laban kay Pangulong Bongbong Marcos ng impeachment, wala pong maipakitang ebidensya. Kaya ang tendency, tinapon, binasura. Ganun din ang nakikita ko dito. Kasi nga, nasubaybayan natin yung istorya di ba? Nasubaybayan natin yung istorya, mga kababayan, na lahat ng ginagawa ng 18X Marines, lahat ng nabanggit nilang tao roon, iba-iba, di ba? Si Loren Legarda, binanggit nila, binawi rin nila. Ang dami nilang binawi, di ba?
Sharon Cuneta, binawi rin nila. Oh. Di ba? So, ang daming sablay ng 18X Cargador dito when it comes to credibility. When it comes to, ano, di ba? Patotoo sa mga nangyari. Di ba? Hindi pa pwede kasing salita. Sa Sandigan Bayan po, hindi pa pwede yung mga ganyan salita lang. Pumunta kami kay ganito, pumunta kami, nagatid kami ng ganyan na kahit nga, sabi nga na nga ni Panelo, si Panelo na nagsabi, kahit ako, kaya kong gawin. Kahit sinong tao, kayang gawin niya. Mag-picture lang, tapos ipakita, ayan, kasama ko siya. Ang tanong, madidiin ba niya ng picture na yan? Yung kwento mo mapapatotoo kasi pag nagkwento dapat 'di ba merong ebidensya. For example, opo nag-aatid po ako ng limpak-limpak na 500 billion pesos sa bahay po ni Martin Romualdez. Ito po yung picture. Ayan po, naka-selfie po kami at nandiyan po yung pera, nakalapag po. Yan po, yan po yung inabot ko sa kanya. Ganon, 'di ba? Ganun sana mga kababayan, kahit papano titindig yun. Pero yung sasabihin natin na eto, ganito yung ginawa namin. Pumunta kami sa ganito, pumunta kami sa ganyan. I-deliver namin yung 100 bilyong piso sa bahay niya sa Forbes Park. Wala kang maipakita. Diba? Shoutout po sa mga bagong dating admin, ayan admin VMB, ayan, shoutout po. Diba? Yun yung sinasabi natin dito mga kababayan. Kaya importante po rito yung credibility sinasabi, yung credibilidad po. Diba? Kayo ba, sa tingin nyo mga kababayan? Kasi mahirap mahirap husgahan ang isang tao, 'di ba? Lalo na kung wala ka naman, okay lang magbigay tayo ng perspective, magbigay tayo ng sarili nating opinion regarding diyan. Pero 'di ba? Sa realidad po may batas kasi sinusunod na kailangan patunayan mo 'yan sa loob ng hukuman. Lalo na limpak-limpak na salapi po ang issue dito. Diba? Limpak na salapi ang issue dito. Hindi milyon. Bilyong piso po. Imagine that. At may mga nabalik na po, 'di ba? Ang Viola Garcia, Cereza Force. Ayan, shoutout sa mga Cereza Force natin diyan. 'Di ba mga kababayan? Kaya po sana mga kababayan ano na po natin, no? Aralin natin mabuti. Lalo na yung mga DD shit diyan. Aralin niyo muna mabuti, no, bago kayo pumasok ng mga salita. Kasi bakit? Napapahiya kasi kayo mga DDS pagka oras na po ng argumento, 'di ba? Wala nang masabi. Wala na pong masabi ang mga DDS pagka nasopla na natin ng mga nailalatag na ebidensya. Pag sinabi nyo, bakit si Sara, hinuhusgahan nyo, may ebidensya na kasi. Kahit tayong mga taong bayan ang mag-analyze or magbasa ng ebidensya, obvious na. AMLAC, COA, doon pa lang sa COA nga, basag ka na diba? Sa AMLAC pa, diba? Doon pa sa, lalo na doon sa threat, kay Pangulo, pasok sa mga si Sara ron, diba? Sa SALN pa niya lalo, diba? Ang dami niyang hindi na-declare sa SALN niya, tago yan. So, ang daming ebidensya na ilatag, kaya nahuhusgahan natin agad yung hearing ng impeachment, diba? Kasi nakikita natin yung ebidensya, napapanood natin, na ilalatag ng maayos yung ebidensya. Kay Martin Romualdez sa DOJ, ang gagamitin pong ebidensya at investigasyon ay yung sa 18X Cargador po.
sa kay Early Gutesa. Oh. Anong nun, kredibilidad nun? Imagine niyo, may mangyayari ba? Wala. Oh. 'Di ba? Oh, wala. Oh. 'Di ba? Wala. 'Di ba? Hmm. Wala talaga. Sarah really has the intent to put in the people's coffers. Oh. Kaya nga 'di ba? I am Batman. Oh. Kaya ako naniniwala ako mga kababayan. Yan pong ikakaso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mababaliwala. Mababaliwala. Alam niyo kung bakit? Wala naman kasing ibang nagturo sa kanya kung hindi mga 18X kargador. Oh, wala naman nakakapagdiin sa kanya kung hindi 18X kargador. Oh, sino pa? Sila Marcoleta, sila Mike Defensor. Oh. Kaso, puro bunganga nga anong naipakitang ebidensya? Wala nga mailatag na ebidensya. Doon magkakatalo po yan sa ebidensya. Hindi naman siguro bobo ang Sandigan Bayan, 'di ba? Para para katigan yung boses lang. Katigan yung hearsay lang. Yung sinabi lang ng isang tao, dalawang tao, kahit 100 katao pa yan. Of course, hanapan po ng ebidensya. Wala nga ebidensya yung 18X kargador Oh. Puro salita ang katwiran ng attorney nila. Ebidensya na daw yung tao. Ang gagawing ebidensya yung tao kasi sila daw mismo yung naka-experience. Hindi pa pwede po sa korte yun, mga kababayan, no? Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause